Ayon sa isang talumpati ni dating Vice Presidente Noli De Castro, noong taong 2005, mahigit 30% ng ating populasyon ay namumuhay na mas mababa pa sa poverty line noong taong 2003. Kung tutuusin, maituturing itong malaking bilang ng tao na namumuhay sa kahirapan dito sa bansa. Sa totoo lang, sila rin ang mga nagiging informal settlers o kung sa Pilipinas ay mas kilalang squatter. Ano nga ba ang isang informal settler o squatter? Ito ay isang tao na naninirahan o umuokupa sa isang pribadong lupain na walang titulo, karapatan o hindi pagbabayad ng renta. Isa pang definisyon nito ay ang pag-okupa sa isang pampublikong lupain na pagmamay-ari ng gobyerno para makuha ang titulo nito. Nung nakaraan lamang ay naranasan natin ang lakas na hagupit ng bagyong Pedring at nasaksihan natin ang mga pinsalang naidulot nito. Nakita namin ang isang pamilya na nakatira sa Little Samar Street na Bota City. Ano punto dito sa Little Samar? Nakasinap ng bahay dito. Dun sa may dagat po. Bali, ano po nangyari sa inyo nung Pedring? Binigyan kami. Sige. Ano po nangyari sa bahay niyo? Tapos nangayon, sira yung tulay, sira yung bahay, lahat. Sira. Paano po yung mga gamit niya? Ito lang, ikas namin. Ano pong pangalan nila? Ako si Roberto Capinas, Ilang taon na po sila? 38. Saan po sila nakatira? Dito sa Little Samar. Ano pong nangyari sa inyo nung bagyo? Ang lakas ng alon. Talagang sa alon pa lang, takot na kami. Takbo na kami palabas. Kasi dito sa labas, baka na eh. Kaya wala na kaming pag-asa ng bahay namin talagang wawasakin talaga ang pagkakas. Ilang taon na po ba kayo nakatira dyan? Mga 3 taon pa lang. Ano po bang trabaho nila? Driving pa ako sa Pasay. Pasay Road Libertad, Jeep. Jeep po. Sada. Eh ngayon po, saan po sila pupunta? Punta kami ng complex, Tondo. Doon kami ano ngayon eh. Doon kami Bakwit. Doon kami naka-bakwit sa complex. Dami ka namin doon. Mga gaano katagal niyo po balak manatili doon? At mag-aantay kami kung anong may bibigay ni Mayor ang tulong sa amin. Balak niyo pa po bang bumalik dito? Para sa akin, natatakot ako. Kasi lalaki ng alon, parang little tsunami lang. Pero malalakas. Grabe. Ano pong masasabi niyo dun sa mga nasalanta din? Ay talagang hirap talaga ng kalagayan. Nawala sila ka ng bahay. Kaya kailangan talaga mag-taste. Taste talaga. Buksan ano? Kailangan may taste talaga. Sa ngayon, hindi na sila maaaring makabalik at magtayo muli ng mga bahay sa dati nilang tinitirhan dahil ayaw na sila payagan ng mayor ng lungsod. Kung iisipin, napakadelikado rin ang kanilang ginagawa. Ang mga sitwasyong ito ay istoryang totoong buhay. Hindi maipagkakaila na marami ang naghihirap sa ating bansa, ngunit hindi ito hadlang upang mamuhay ng marangal. Ikaw ba, kapag nakakita ka ng mga pamilyang namumuhay sa bahay na gawa sa kahoy at yero lamang na nasa tabing ilog o dagat, mga taong naghahakot ng mga basura o mga musmos na namamalimos, ano ang iyong naiisip? Kinamumuhian mo ba sila? Kinakaawaan? O mas malala at wala ka nalang pakialam? Bilang isang mamamayan, ano nga ba ang magagawa mo?